So ngayong umaga po, still tayo nagpapatuloy ng ating mga pagbubulay o pagbubulayan sa mga himala pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tama ang bilang ko ay pang-7 ngayon, umaga, ang ating pagbubulayan na mga himala ng ating Panginoong Hesus. At ang himala po ng Panginoon na pagbubulayan natin ngayong umaga ay nasa Marcos chapter 5 verse 1 ang ating teksto. Ito po yung may pamagat dyan sa Biblia, kung pareho kayo ng Bible na hawak ko. Yung pagpapagaling sa Tagalog, pagpapagaling sa herasenong inaalihan ng masamang espiritu. So sa Marcos chapter 5, basahin po muna natin ang ating teksto bago tayo magpatuloy. Marcos, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 20. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos, kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusi ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya amang ito. Wala nang nakapipigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusunugan din niya ng matalas na bato ang kanyang, ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus! Anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig po ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang pangyayari o nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. So narito po ang isang kamanghamanghang kwento na naman tungkol sa isang engkwentro o pakikipag-engkwentro, to be specific, ng ating Panginoong Jesus sa isang inaalihan ng masamang espiritu o mga demonyo. Pero para lamang po sa higit nating paglilinaw,
Baka kasi mabasa nyo sa sa version ni Mateo, kapag kasi sa version ni Mateo babasahin ng kwento, ang sabi doon, hindi lamang isa, kundi dalawa sila. Dalawang sinasapian ng demonyo. Kaya dito sa version ni Marcos at ni Lucas, ang ini-highlight lamang ay yung isa kasi yun ang naging mas vocal doon sa dalawa. Kaya sa talagang original na sitwasyon, dalawa pala sila doon. Pero narito ipinapakilala ang isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Ang kwento pong ito ay nangyari pagkatapos na patigilin ni Jesus ang unos nang sila ay nasa lawa kasama ang mga alagad niya. Mapapansin po natin sa Marcos chapter 4 verse 35, aatras lang tayo ng basa, na si Jesus ay nagyaya sa kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at pupunta daw sila sa kaibilang ibayo. At sinabi sa talata, doon sa verse 1 na binasa natin dito, na sila ay dumating o dumaong sa lupain ng mga Heraseno. At pagkababa nila sa bangka, especially ni Jesus, narito at patakbong papunta sa kanya ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Hindi lingid kay Jesus na mayroong siyang dadatnan na tao doon. Isang taong nasa isang desperadong kalagayan. Isang taong nasa kahabag-habag na kalagayan. Masasabi ba natin na ang pagdating o pagpunta ni Jesus sa lugar na yon, sa kabilang ibayo na yon, ay para talaga sa taong ito? Bago dumating si Jesus, ano ang kalagayan ng lalaki? Batay sa ating pagkakabasa at hayhay ng kwento tungkol sa kanya. Siya ay nasa isang masalimuot na kalagayan o buhay. Ginamit yung salitang siya'y, anong tinanong ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang pagpapakilala ay batalyon. Na ibig daw sabihin nun, marami kami. Batalyon. Kapag kaputitin na natin sa Oxford Dictionary, sa English kasi ginamit yung salitang legion, nangangahulugan yung legion na unit of 3,000 to 6,000 men in the ancient Roman army. Kaya kapag yung term po na legion sa Roman na term at culture, yun ay tumutukoy sa 3,000 o hanggang 6,000 bilang o grupo ng mga sundalong Romano. At hindi lamang sila basta mga pipitsuging mga sundalo. Sila'y talagang mga biyasa, sanay sa pakikipaglaban. At yun ang ganun inilarawan o ipinakilala yung sumanib o sumapi doon sa lalaking iyon. Libong mga demonyo. At sabi pa, ang mga demonyong ito'y lubos na nagkakaisa sa kanilang layunin. Kaya kahit napakarami nila na nananahan sa taong yon, hindi sila nagkakaaway-away. They remain united. Sabi ni Charles Spurgeon, nakakalungkot isipin na habang ang mga mananampalataya o mga Kristiyano at ang mga iglesia ay nagtatalo-talo, nagkakagulo at hindi nagkakasundo sa ilang mga bagay, narito ang ating mga kaaway nananatiling matatag, motivated, at nagkakaisang inaabot ang kanilang nag-iisang adhikain o goal. Ang ilayo, iligaw ang mga tao at dalhin sa kapahamakan. Hindi ba?
Ngayon, ang lalaki sa kwento'y nasa ilalim ng kontrol ng masamang espiritu. At hindi lamang isa, kundi libo. Wala siya sa tamang pag-iisip. Siya'y nakahubad. At anong sabi? Sinusugatan niya ang kanyang sarili. Siya'y inalipin ng mga demonyong ito. Pwede nating sabihin na parang siya'y isang naging puppet na kung ano ang gustong gawin at maging kilos niya ayon sa kagustuhan ng mga demonyo ay ganun ang nagiging galaw niya. Ganun ang ginagawa niya. Kaya kahit yung pananakit niya sa kanyang sarili, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Dahil hindi na siya ang may kontrol sa kanyang sarili. Ang mga demonyong ito. Wala siyang kalayaan, siya ay lubos na naging alipin ng kadiliman. Hindi po ba yan na isang tunay na kahabag-habag? At pwede rin natin sigurong sabihin na nakakatakot na kalagayan na pwedeng kahinatnan ng isang tao o maaaring kahinatnan ng isang taong walang kaugnayan kay Kristo. Gaano ka-worse o kasama ang mga demonyong ito para wasakin ang buhay ng taong yon o nung dalawang taong yon. Sa English po, kapag ginamit natin yung term na demonic possession, ay sinasabing in which one or more evil spirits inhabit the body of a human being and take complete control of their victim at will. Kaya parang naging isang biktima, na nasa 100% total control ng diablo o ng mga demonyo. Kaya kung saan ang isa o higit pa ng mga demonyo ay nakatira, nananahan sa katawan ng isang tao at siya ay nasa ilalim ng kontrol nila. Mabuti na lamang at dumating si Jesus. Ano ang nangyari sa pagdating ni Jesus? Ang pagdating ni Jesus ay lumikha ng pagbabago sa kalagayan at buhay ng taong iyon. At maging sa kanyang kapalaran. Dati-rati, ano ang tanging nararanasan niya araw-araw? Ang presensya ng masamang espiritu. At yun ang araw-araw na umiiral at totoo sa kanyang buhay. At very active sa kanyang buhay. The presence of the evil spirits. Marahil gusto din niya sa loob-loob ng taong yun, kung meron pa siyang konting pagkamali sa kanyang sarili. Ay gusto niyang makalaya at makaalis sa ganong kalagayan. Pero dahil siya ay totally nasa control ng mga masamang espiritu, hindi niya kayang gawin. At wala siyang lakas para gawin yon sa kanyang sarili. At kahit ang mga taong nasa paligid niya, gustuhin man nila marahil na tulungan siya na makaalis at makalaya sa kanyang kalagayan, wala din silang magawa. Para labanan at paalisin ang masamang espiritong nagpapahirap sa taong yun. Try to imagine at i-picture out natin sa ating isip. Araw-araw ganun ang sitwasyon ng taong ito. Araw-araw ganun ang paghihirap na kanyang pinagdadaanan, tinitiis. Meron ba kayong kilalang mga tao na nasa ganitong karanasan na araw-araw ay dumadaan sa matinding paghihirap? Hindi dahil sa mga pagsubok lamang ng buhay, kundi dahil merong kadilimang umiiral sa kanyang buhay na hindi niya malayaan sa kanyang sarili. Siya'y under control ng masamang espiritu na kahit anong pagpipilit niya sa kanyang sarili, hindi niya kayang baguhin ang kanyang kalagayan. Hindi natin maikakaila, kaya nga sinabing demonyo, nakatatak na sa kanila yung katotohanan sila yung masasama.
At wala silang lilikhain o gagawin sa buhay ng isang tao, kundi para manira, mangwasak, manggulo, at magpahamak. Sila yung mga walang awa. Sumisira ng buhay, ng mga pangarap, kinabukasan ng tao, at kahit ng pamilya. Kaya ang presensya ng kadiliman ay nagbubunga ng kaguluhan, kawalang pag-asa at pagkaalipin. Marahil, minsan napaisip siya, kailan kaya magwawakas ang paghihirap ng ito? Wala siyang magawa. Kahit pa marahil gustuhin niyang tapusin ang kanyang sariling buhay, hindi niya magawa. Dahil hindi yun ang gusto ng mga nag-take over sa kanya. Gusto nilang pahirapan siya ng pahirapan. Kaya nang dumating si Jesus, patakbong lumapit ang taong ito. Sumalubong kay Jesus. Malayo pa'y natanaw na siya ni Jesus. Sabi doon. Gusto kong maniwala na kahit waring nasa ganap na kontrol ng masamang espiritu, ang taong yon, maaaring deep inside ng puso ng taong yon, ay mayroong matinding longing o paghahanap na sana mayroong isang taong darating na may kakayahan at kapangyarihan na tulungan siya at baguhin ang kanyang sitwasyon. At dumating si Jesus. At mula noon, sabi nga natin, hindi na tulad ng dati ang kanyang naging buhay. Binago ni Jesus ang buhay ng taong ito. Mula sa isang kahabag-habag na kalagayan. Mula sa isang kalagayang parang wala nang patutunguhan. Mula sa isang kalagayan na walang sinong magnanais na maaaring danasin din yon o pagdaanan. Pero narito ang Panginoong Hesus. At ang kanyang presensya ay lumikha ng malaking pagkakaiba, pagbabago, pag-asa at tagumpay sa taong ito. Ngayong umaga, pagbubulayan po natin ang kapangyarihan na mayroon sa presensya ni Jesus. Kapangyarihan ng presensya ni Jesus na kayang bumago ng buhay at kapalaran ng isang tao. Anong pagkakaiba ang maaring likain ng presensya ni Jesus sa buhay ng isang tao? Tatlong bagay po. Ano ang pagkakaiba ang maaring likain ng presensya ni Jesus sa buhay ng isang tao? Una, ang presensya ni Jesus ay nagdadala ng kaayusan. Babasahin ko lang uli yung verse 3 to 5 sa ating teksto. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Kita niyo po ba sa eksenang ito, ang lahat ng bagay ay nasa out of control. Bago dumating si Jesus, out of control ang lahat ng bagay. Ina-manipulate ng mga demonyong yon ang buhay, pamumuhay, galaw at kilos ng taong ito. Ano ang sabi ng talata? Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Pag sinabi po natin tanikala sa Biblia or chain, ay ito yung isang klase ng kadena na madalas ginagamit sa mga bilangguan. Tinatali sa mga bilanggo. Isa po sa pwede nating tingnan na halimbawa ay yung sa karanasan ni Samson nang siya ay mawala yung kanyang lakas dahil na naputol ang kanyang buhok. Nabihag siya ng mga Pilisteo. Dinukit ang kanyang mga mata kaya siya'y nabulag. At siya'y tinalian daw ng tanikalang tanso. Pinagtrabaho sa isang gilingan.
matapos mawala yung lakas, kung sa dating lakas na meron si Samson, sisiw lang sa kanya yung tanikala na yon. Yung sa dating lakas na meron siya, sisiw lang sa kanya yung tanikala na yon. Pero dahil nawala sa kanya yon, ang lakas na meron siya ay lakas na meron lamang ng isang katulad natin na mga tao. Natural na lakas. Taglay ng isang pangkaraniwang tao. Kaya, gustuhin man niya, hindi niya kayang malagot yung tanikala na yon, yung kadenang yon o tali. Gamit lamang ang kanyang sariling lakas o normal na lakas. Pero sabi doon sa ating teksto, nalalagot ng taong yun. Nalalagot ng tanikala. Kaninong lakas ang umiiral doon? Natural na hindi lakas ng taong yun, kundi lakas ng mga demonyong nasa kanya. Meron siyang kakaibang lakas na maputol yung mga kadenang yun dahil sa impluwensya ng mga demonyong nasa kanya. Kaya, sisiw din lamang. Walang epekto. Ikaw ba naman nasapian ng libong demonyo? Kaya makita natin na merong taglay na pambihirang lakas, bangis, ang mga demonyong nasa katawan ng lalaking yun. Nakakita na po ba kayo ng mga taong sinapian ng masamang espiritu? Sila ay nagkakaroon ng kakaibang lakas. Hindi sila basta-basta makapitan ng isa o dalawang tao lamang. Parang yung kanilang normal na lakas, natural na lakas ay nadudoble o natitriple. Kapag merong pagsapi ng masamang espiritu. At ganoon ang eksena dito. Sabi sa English, dun sa verse 4, no one was strong enough to subdue him. Walang sino man ang makasupil sa taong iyon. Kaya wala na sigurong nagtatangka. Sila'y nabalot na din ng takot dahil sa kayang gawin ng taong iyon. Walang sino man ang manghas, marahil kahit dumaan sa libingan, sapagkat maaaring nangangamba sila na sila'y saktan ng mga demonyo. Ano ang nilika o nililika na presensya ng mga demonyo sa lugar na iyon? Malaking takot, pangamba, pagkabalisa. Wala silang kapanatagan, balot ng takot. Araw-gabi, ano daw ang nangyayari? Araw-gabi, nagsisigaw. Ay kung kapitbahay mo itong taong ito, ay maaari nating isipin na boses ng mga demonyo ang naririnig. Ang pag-iral po at pamamayani ng takot, kaguluhan, at di mapigil ng mga gawang kasuklam-suklam sa isang lugar o sa buhay ng isang tao ay malinaw na palatandaan na merong kadilimang nag-ahari doon. Ito ay mga palatandaang pwede nating tingnan na maaaring merong kadilimang umiiral at nag-ahari sa lugar na yon o maaaring sa taong yon. Pero binago ng pagdating ni Jesus ang sitwasyon, kalagayan, buhay at kapalaran ng taong ito. Dati ang lahat ng bagay ay out of control, pero nung dumating si Jesus, everything now was under control. Ganoon din naman po sa ating buhay. Ang presensya ng Panginoong Jesus ang nagdadala ng kaayusan sa ating buhay. Gaano kaya kagulo ang buhay na meron ka noon bago mo nakilala si Jesus? At ngayon, na nagpakilala siya sa iyo at sinampalatayanan mo siya, nagsisi ka at sumusunod sa Kanya. Pwede ba nating sabihin na kapag ka ang mga bagay sa buhay natin ay nawawala sa ayos, ito'y maaaring palatandaan na nawawala o nalalayo tayo sa focus natin sa Panginoon o di kay lumalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi ba?
ang pag-iwas o paglayo o paghiwalay sa Panginoon at sa Kanyang presensya ay nagbubukas ng mga pintuan para ang kaaway makapasok sa ating buhay. Hindi natin alam at hindi naman ikinuwento sa binasa nating kwento kung ano ang buhay at kalagayan ng taong ito na sinapian bago siya sapian. Pero sa maraming karanasan ng mga taong dumaan at nakaranas ng ganito, merong mga pinagmulan, merong mga naging tungtungan ng kaaway. Merong mga naging bukas na pinto sa kanilang buhay na naging dahilan kung bakit nakatira at nakapaghari ang masamang espiritu sa kanila. At yun ang kailangan nating bantayan o maaaring kailangan nating tingnan sa ating sarili. Meron pa bang mga bukas na pinto sa buhay ko na maaaring pasukan ng kaaway at doon ay maaari niya akong maalipin. Kailangan nating idalangin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon na maripil yun, makita yon at tingin natin ang tulong ng Diyos. The moment na mapalay tayo sa presensya ng Panginoon, ang kaaway o ang dyablo ay nariyan lang at nag-aabang, naghihintay ng pagkakataon. Sabi ni Pedro, ang dyablo ay parang liyong umaatungal, aali-aligid, at humahanap ng magandang pagkakataon para tayo ay masila. Sa verse 6, yung ating teksto, sabi doon, malayo pa inatanaw na ito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. At this point, makikita natin na si Jesus ang nagpapatakbo na ng sitwasyon. Simula nung dumating si Jesus doon, iba na. Nagbago na ang sitwasyon. Nung wala pa si Jesus, ang mga bagay sa lugar na yun at sa buhay ng taong yun ay under control and influence ng dyablo. Pero nung dumating si Jesus, iba na. Hindi pa man nakakausap ni Jesus yung taong yun, nung pagdating niya, nagbago na. Meron ng pagbabagong nangyari. Ganun ka-powerful ang presence ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ang presensya ni Jesus ay nariyan, hindi pwedeng hindi lilika ito ng pagbabago sa isang lugar o buhay ng isang tao. Kaya ang tunay na pinananahanan ng Diyos ay talagang merong pagbabago nangyayari sa buhay o sa isang lugar. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Hindi pa nakakababa si Jesus sa bangka. Nakita na siya ng mga demonyo. Ramdam nila o naramdaman nila ang presensya ni Jesus. Kaya ang mga demonyo patakbong lumapit, lumuhod. Masyadong malakas. Makapangyarihan ang presensya ng Panginoong Jesus na kahit malayo pa'y hindi mapakali o mapanatag ang mga diablong ito. Libo man sila sa bilang, ang mga demonyong naroon ay walang magawa laban kay Jesus. Ang pwede lamang pong maka-challenge mga kapatid sa kapangyarihan ng kadiliman ay ang kapangyarihan ni Jesus. Ang kapangyarihan ng presensya ni Jesus lamang ang makagagawa o makagagapi ng anumang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya every time na meron tayong masisense ng mga anumang mga demonic spirit or presence ng kaaway o merong umiiral na kadiliman, ang tawagin at imbitahan natin ay ang presensya ng Diyos na siyang mag-take over at maghari sa lugar na ito o sa lugar na yon o sa buhay ng taong iyon. Huwag mong dadalhin o ipapatawag si Mamang Arbularyo. Huwag mong dadalhin kay Faith Healer kung tawagin.
Walang magagawa ang tao, mga kapatid, para gapiin o talunin ang presensya ng kadiliman sa kanyang sariling lakas lamang. Maliban na hilingin natin kay Jesus na samahan tayo at ipagkaloob ang kapangyarihang kailangan para magtagumpay. Ano ang sigaw ng mga demonyong iyon? Sabi sa verse 7, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasan, bakit mo ako pinakikialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Nakilala ng mga diablong ito kung sino ang dumating at ina-recognize ng mga ito ang kapangyarihan ni Jesus laban sa kanila. Kaya sila'y nakiusap at nakakagulat naman na pinagbigyan ni Jesus ang kanilang pakiusap. Ang paliwanag dito ng maraming mga scholars, bakit pinayagan ni Jesus at pinagbigyan ni Jesus ang request ng mga demonyong yun na lumipat sa mga baboy. Ang paliwanag ay para mag-iwan ng malinaw na patotoo at patunay na talagang merong nangyaring ganoong himala sa lugar na yon. Dagdag pa ang mga nakasaksi. Alam nilang wala silang laban kay Jesus, kaya ang mga demonyo na mismo ang nagpakilala na si Jesus ang anak ng kataas-taasang Diyos. Napansin niyo po ba dito mga kapatid na hindi naman lingid sa mga demonyo at hindi rin naman sila yung tipong tamimi sa pagpapakilala kung sino si Jesus. Dito pinagsigawan pa nila kung sino si Jesus. Jesus, anak ng kataas-taasan. Kaya kahit yung mga waring nagsisisigaw ng pangalan ni Jesus, sabi nga ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay makakapasok sa kaharian. Maaaring maging pandaraya din ng kaaway yun para patuloy na iligaw ang mga tao. Malinaw sa mga demonyo na wala silang magagawa laban kay Jesus. Kaya ang best lamang na option nila nung oras na yon ay umalis at pumunta sa lugar na wala doon ang presensya ni Jesus. Kaya nung pinayagan silang lumipat sa baboy, nagtatakbo ang mga baboy na ito. Kasi gusto nilang lumayo sa presensya ni Jesus. Kasi alam nilang hindi sila safe sa lugar na yon. Kaya nga kung hindi natin pinaghahari si Jesus sa ating mga buhay, mga kapatid, sino man sa atin ay maaaring maging biktima din ng kaaway at maging alipin ng kaaway. Ngunit kung tayo puno o puspos ng presensya ng ating Panginoon, nawawalan ng lugar ang kaaway sa ating buhay na pwede nating puntahan o pwede niyang puntahan, at tirhan sa ating buhay. Ano ang best way and solution para mapalayas ang presensya ng kaaway sa ating buhay? Anyayahan natin at tiyakin natin palagi ang presensya ni Jesus ay nasa atin. At naghahari sa ating mga buhay. Siyang naghahari sa atin. Tanging siya lamang ang may kapangyarihan po. Nagapiin at palayasin ang anumang presensya ng kadiliman. Dahil na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan. Kung paanong ang kapangyarihang nasa Diyos Ama, ang kapangyarihang din yun ang nasa Panginoong Jesus nang bumaba siya dito sa lupa. Ina-question yun ng mga tao, ng mga pari noon, ng mga saserdote noon, dahil hindi nila nakikilala kung sino itong si Jesus. Pero nakilala siya ng mga demonyong ito. Kaya kapag
Naunawaan niyo po na kapag ang presensya ni Jesus ay dumadating sa isang lugar na merong kadiliman, merong umiiral na kapangyarihan ng kaaway. Kapag kahit tayo mga lingkod ng Diyos, dala-dala natin ang presensya ng Diyos, lumilikha yun ng pagbabago sa lugar na yon. Dahil hindi naman yung ating presensya ang nagiging active doon, kundi yung presensya ng Panginoon na sumasa atin ay lumilikha ng pagkakaiba at pagbabago sa mga lugar na pwede din nating puntahan. Kaya mga kapatid, pwede rin sa pamamagitan natin ay gamitin tayo ng Panginoon para tulungan ng iba o ang mga lugar na makalaya sa pagkakaalipin ng kaaway. Pangalawa, ang presensya ni Jesus ay nagdadala ng pag-asa. Verse 5, araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. Hindi lang pala sa libingan, kundi sa kabundukan. At sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Sa English, ang sabi, night and day, among the tombs in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Ang hirap na kalagayan niya. Na-imagine ko, kahirap yun na sinusugatan niya ang kanyang sarili araw-gabi. Hindi ba niya nararamdaman yung sakit na yun? Marahil nga kapag ikaw ay nasa ilalim ng impluwensya ng kaaway, kahit anong pagpipilit mo o kagustuhan mo sa iyong sarili, wala kang magagawa. Kaya kahit sinusugatan niya ang kanyang sarili ng matalas daw na bato, at araw-araw yun, night and day, araw-gabi, ganun ang kanyang eksena, ganun ang kanyang sitwasyon. Hindi ba ito isang kahabag-habag na kalagayan? Maaari kayang dahil sa dami ng mga sugat na pinagbubuhit niya sa kanyang katawan, o maaaring pati sa mukha, baka hindi na siya makilala ng mga kamag-anak niya. Baka yung dati niyang pagkakilala noon ay ibang-iba na sa hitsura niya. Resulta ng madaming sugat na yon. Kaya hindi na siya makilala. Pero dahil siya nasa kontrol ng kaaway, wala siyang magawa. Ang isang taong inaalihan ng demonyo ay sinasaktan ng sarili, ngunit hindi niya alam kung bakit niya sinasaktan ang kanyang sarili. Ang hirap ano? Gaano kasaklap na buhay yon. Isang helpless and hopeless na kalagayan. Alam ni Jesus na hindi kaya ng taong ito sa kanilang sarili lakas na hanapin at lumapit sa Diyos para hingi na baguhin ang kanilang sitwasyon. Kaya malibang mahabag ang Diyos, walang magbabago sa kalagayan ng taong yun. At magkusang ilapit ng Diyos ang kanyang sarili, walang magbabago sa kalagayan ng taong yun. Kung hindi dumating si Jesus, may magbabago ba sa buhay ng taong yun? Wala. Kung hindi dumating si Jesus, wala nang mangyayari sa buhay ng lalaking yon. Wala nang patutunguhan, wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi natin, wala nang future. Walang kapag-asa sa buhay. Magiging ganoon na lamang ang pang-araw-araw niyang buhay. At para matapos marahil ang pang-aalipin ng demonyo, hihintay na lamang niya kung kailan siya mamamatay. Katulad din sa atin ito mga kapatid. Kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, bawat isa sa atin, matagal na tayong game over. Ang lalaking inaalihan ng mga demonyo ay hindi talaga kusang lumapit kay Jesus sa kanyang sariling lakas. Si Jesus ang nagkusa at nag-abalang puntahan siya.
Kung kaya sana ng taong yon na hanapin at puntahan si Jesus, matagal na siyang naghanap ng bangka at umalis sa lugar na yon para hanapin kung saan naroon si Jesus. Pero hindi niya kaya sa kanyang sarili. Pero kita siya ni Jesus mula sa malayo. At si Jesus ang nagkusang lumapit at nag-abala para puntahan siya. May mga desperate din na kalagayan ng buhay minsan natin mga tao. Na wala tayong kakayanang tumayo, tumawag, at lumapit sa Diyos sa ating sariling lakas. Maliban na ang Diyos ang bumaba, abutin tayo at lumapit sa atin para tayo tulungan. At sana ina-appreciate natin ang kabutihan ng Diyos sa ganoong mga pagkakataon. May mga taong sobrang naaalipin ng kadiliman na sila ay wala ng kakayanang kahit tumawag pa sa Diyos ay hindi nila kayang magawa. Kaya si Jesus na mismo ang pumunta sa kanya. Pinuntahan siya doon sa libingan at ibinigay kung ano ang kanyang kailangan. Pinalayas ang masasamang espiritu na nasa kanyang katawan. Sa ganito mga sitwasyon po ng ating buhay, na wala tayong kakayanang lumapit sa Diyos, ang Diyos na mismo ang lalapit para sa atin. Para tayo abutin, sagipin, at palayain. Gaano kalaki ang habag na ipinakita ng Diyos sa taong ito? Sabi ni Pedro, sa unang Pedro chapter 1 verse 3, tungkol sa kahabagan ng Diyos. Unang Pedro chapter 1 verse 3, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng taong yun sa kanyang sarili. Kusang inilapit niya ang kanyang sarili. Naroon ang habag ng Diyos. Kapag hindi na natin kaya, alam ng Diyos. Kaya gaano man waring kaimposible ang mga sitwasyon, gaano man kalakas ang umiiral na kapangyarihan at paggawa ng kaaway, kay Jesus, makakasumpong tayo ng pag-asa. Labis na kadiliman ang dinala ng masasamang espiritu sa buhay ng taong yun. Ngunit higit na mas malakas, makapangyarihan at malaki ang dalang pag-asa at bagong buhay ni Jesus. Hindi ba? Isang bagong buhay ang tinamo ng taong ito mula kay Jesus. Isang bagong buhay. Mula sa isang dating wala ng pag-asa, sirang buhay, wala ng patutunguhan, wasak. Narito, isang bagong buhay at punong-puno ng pag-asa dahil sa Panginoong Hesukristo. Kung ang kalagayan at sitwasyon na mayroon ng mga taong iyon na titinan natin, tila wala nang ang pag-asa pang magbago. At marahil kahit ang mga taong nakakakilala sa kanila ay sumuko na rin sa kanila. Sinukuan na sila. Wala na sila ding makitang pang pag-asa sa taong yun. Ginawa na din nila siguro ang pwede nilang magawa. Pero sila'y naubusan na. At sabi nila, wala nang pag-asa ito. Wala nang magbabago. Wala na yan. Talagang patapo na yan. Diyan na yan. Ganyan na lang yan. Kapag ka masyado ng malaki ang ginawang damage ng kaaway sa buhay ng isang tao, nawawala na din sila ng pag-asa na magkakaroon pa ng pagbabago ang takbo ng buhay nila. Hindi ba? Ang tendency minsan sa tao,
kapag ka napaka laki ng naging idinulot ng pagkasira o pagkawasak sa buhay at pagkatao ng isang klase ng karanasan, parang inuubos ng mga pag-asa na meron ng tao sa kanyang buhay. Kaya sa halip na sigaping isaayos ang kanyang buhay, hindi ganun ang nangyayari. Sa halip, mas pinipili niyang sundan na lamang ang ganung klaseng takbo ng kanyang pamumuhay. At sa iba naman, humahanap sila ng mabilis na pagtatapos. Winawakasan nila ang kanilang sariling buhay dahil wala na nga silang makitang pag-asa pa. Ang iba nagiging alipin na lamang ng kasamaan at sumusunod na lamang sa ganung daloy ng buhay. Kahit sa likod ng kanilang isip, alam naman nila na yun ay kanilang ikakapahamak. Dahil sila ay nasa impluensya at nasa ilalim ng iba pong kapangyarihan. Ang presensya ng kadiliman. Kapansin ninyo yung bakit ba hirap makalaya yung mga taong na-addict sa mga bisyo? Hirap na hirap silang makalaya doon, makaalis doon. Kahit alam naman nila na pwedeng magdulot yun sa kanila later on sa buhay nila, ng masama, tuloy pa rin sila. Dahil hindi nga nila kayang i-resist sa kanilang sarili yon. Merong higit na mas malakas na impluensya at kapangyarihang umiiral sa kanila, dahilan para magtuloy-tuloy sila sa ganoon. Merong higit na mas malakas na impluensya at kapangyarihang kumukontrol sa kanila. Kaya nanatiling ang kadiliman ay nasa kanilang buhay. Meron ba kayong kilalang mga ganyang mga tao? Kailangan natin silang alalahanin at iluhod sa panalangin sa Panginoon. Huwag sanang mangyari sa sino man, pero isa ito sa pinaka-worst na pwedeng maging kalagayan ng isang tao na siya ay maging under control ng mga demonyo. Tipong hindi na kayang gumawa ng mabuti. Pero hindi ibig sabihin na wala na pong pag-asa. Kung ang taong ito na sinapian ng libong demonyo ay nagawa ni Jesus na bigyan ng bagong buhay at mula sa walang kapag-apag-asa, pinuno ni Jesus ng pag-asa. Kaya rin ni Jesus na baguhin ang buhay mo. Kaya rin ni Jesus na baguhin ang buhay ng mga taong nasa pamilya mo. Mahal mo sa buhay. Kaibigan, kapitbahay. Sumuko ka na ba sa kanila? May mga tao tayo minsan parang gusto na nating sukuan. Pero maging encouragement ito din sa atin mga kapatid. Na huwag natin silang sukuan sa panalangin, kahit sa panalangin. Huwag natin silang susukuan. Dahil maniwala tayo na kapag niloob ng Diyos at dumating si Jesus sa buhay ng mga taong ito, hindi pwedeng hindi sila makakaranas ng pagbabago. Kaya kay Jesus, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. May pag-asa kay Jesus. Baka kailangan din nating tularan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na maglaan din ng mga oras at mag-abala na puntahan, dalawin ang ilang mga taong kilala natin na maaaring dumadaan sa ganitong mga kalagayan ng buhay. Who would know na maaaring ang ating presensya sa pagdating sa kanila ang pwedeng gamitin din ng Panginoon para sila itulungang makalaya, mabago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng ating pagdating. O kung meron man sa atin dito na meron pinagdadaanan, meron dito na halos gusto nang sumuko, nahihirapan, meron pa ulit-ulit na struggle sa buhay, hindi nagbabago. Gusto mo namang makaalis at makalaya doon, pero hindi mo magawa.
Anong sabi ng kanta? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kay Jesus tayo lumapit. Kaya kung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, lumapit po sa source ng pag-asa. Kay Jesus. Kung paanong ang kahabag-habag na kalagayan ng lalaking iyon ay nagkaroon ng hindi lamang kislap ng pag-asa, kundi talagang maliwanag na pag-asa. Malaking pagbabago. Hindi ba yung nangyari sa taong yon? Totally shifting ng buhay yon. At mga masusundan natin. Sinagip siya ni Jesus mula sa dating buhay niya. At ibang-iba na, hindi na tulad ng dati. Mga kapatid, the moment na maunawaan natin at makita natin ang tunay na pag-asa kay Kristo, hindi po pwedeng mananatili tayo sa ating dating buhay. Talagang iiwan natin ang ating dating buhay. Dahil mismong ang kapangyarihan at presensya ng Panginoong Yesus ang gagawa na natutulong sa atin. At siya ang pangatlo. Ang presensya ni Jesus ang nagdadala ng kagalingan at kalayaan. Verse 16, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Ano na ang kalagayan niya? Nakaupo na ito, nakadamit, matino ang pag-iisip, at sila'y natakot. Ano yung dating kalagayan kanina nung ating ina-describe yung lalaki? Araw-araw, gabi, nagsisigaw, inasugatan ng kanya, nakuha siya ng matatala sa bato, inasugatan ng kanyang sarili, wala siya sa katinoan, hindi siya makapag-isip ng ayos. Pero after the encounter ng Panginoong Yesus sa kanya, ano na siya? Nakaupo doon, pinapakinggan si Jesus, nakadamit ng ayos, at matino na ang isip. Tanging si Jesus po lamang ang maaaring makapagpagaling at makapagpalaya sa buhay ng isang taong inaalipin ng kaaway. Katulad ng lalaking ito sa ating kwento. Dahil sa habag ng Diyos, siya'y gumaling physically, emotionally, spiritually. Iginawad ni Jesus. At siya'y pinalaya ng lubos mula sa pagkaalipin sa mga demonyo. Dala ni Jesus ang kagalingan at kalayaan. Sabi ni Jesus, narito ako para hanapin ang mga nawawala, para pagalingin ang mga may sakit. Dumating si Jesus para sa layunin niya. Kaya nang simulang pagalingin at palayain siya ni Jesus, nagkaroon ng transformation ang buhay ng taong yun. Nagkaroon ng transformation. Hanggat hindi gumagaling at nakakalaya ng totoo ang isang tao mula sa pagkaalipin niya, nananatili siyang hopeless and useless. Kanina sabi natin, hopeless, wala lang siyang pag-asa. Pero idadagdag ko yung isa pang mahalagang katotohanan na hindi lamang tayo hopeless, useless din tayo. Wala tayong pakinabang. Pero iba na yon sa sitwasyon ngayon ng taong ito. Gano'n ito katotoo kahit sa ating kalagayan, mga kapatid? Hindi ba? Hanggat ang isang tao hindi pa totoong gumagaling, mananatili siyang walang pakinabang sa kaharian ng Diyos. Pansinin niyo yung mga taong ang daming sugat sa buhay. Hindi sila magamit ng ayos sa kaharian ng Diyos. Kasi yung mga sugat na yun ay humihila sa kanilang pababa at ina-disqualified sila ng mga sugat na yun. Kasi lumilikha din ng ibang pagtingin sa kanilang sarili at pagtingin sa Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, ito ay isang, ano bang tawag doon? Pananalita ito ni Isaias na
Sa sulat ni Isaiah, prophetic, pero binanggit ni Jesus na tinutukoy ang kanyang sarili. Lucas chapter 4 verse 18, sabi niya, Lucas chapter 4 verse 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat pinahiran niya ako, sinugo niya ako, upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo, at sa mga bulag, ang pananauli ng paningin, upang iligtas ang mga sinisiil. Yan ang dala ni Jesus sa kanyang pagdating. Yan ang gagawin ni Jesus sa mga taong kanyang inaengkwentro. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, na walang inengkwentro ang Panginoong Jesus na hindi nga makakaranas ng pagbabago at walang magbabagong mangyayari sa kanyang buhay. Dahil yun ang magiging malinaw na palatandaan at katibayan na talagang naengkwentro ng taong iyon ang Panginoong Hesukristo. Pero gusto ko din sabihin na huwag nating mamaliitin ang kapangyarihan ng kaaway. Ipinakikita ng ating kwento ngayong umaga kung gaano ka-powerful at nakakatakot ang pwedeng gawin ng kaaway sa buhay ng isang tao. At anong klaseng kapahamakan ang pwedeng pagdalhan sa isang tao. Ganun pa man, huwag din naman nating kalilimutan na si Jesus ay higit na mas malakas at makapangyarihan kaysa sa anumang lakas at kapangyarihan ng kaaway at kahit pa ng pinagsama-samang libong mga demonyo ay hindi makadadaig sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sa isang nga lamang parang tayo nagda-doubt, pero dito libo. Parang hindi natin lubos na mapaniwalaan na kaya ni Jesus. Pero dito, libo. Tingnan natin ang nangyari dun sa lalaki. Sabi natin kanina, siya'y nakaupo, nakadamit na at matino ang isip. Ano ang mga sumunod na eksena? Sabi sa verse 18, sumakay si Jesus, sumakay sa bangka kasi ang mga tao nung nakarating nga sa kanilang balita ng pangyayari, ibinalita ng mga tagapag-alaga ng baboy, sila ay natakot. At ang kanilang naging reaksyon ay paalisin si Jesus sa kanilang lugar. At hindi naman nakipaghigilan si Jesus sa kanila. Hindi niya iginit ang kanyang sarili sa kanila. Kaya pwede ko nga paniwalaan na ang talagang agenda lamang ni Jesus sa pagpunta doon ay yung lalaking iyon. And ito ang nangyari, verse 18. Nung sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya nahabag sa iyo. Matapos na pagalingin, palayain ni Jesus ang lalaking ito. Iniutusan siya ni Jesus na umuwi sa kanila. At sabihin sa kanyang pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay, kung ano ang ginawa at naranasan niya mula sa Panginoon. Umalis ang lalaki, verse 20, at ipinamalita sa buong Decapolis, ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Napansin niyo po ba na ang utos ni Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus pala doon sa lalaki, ibahagi mo sa iyong pamilya. Pero ano ang sabi ng talata? Ipinamalita sa buong Decapolis. Ano pang ibig sabihin ng Decapolis dito? Ang Decapolis daw ay group of 10 cities. To be specific, Hellenistic cities. Kaya ito ay, yung Decapolis ay binubuo ng 10 bayan. Di ko lang tiyak kung gaano kalalaking bayan, pero binubuo siya ng 10 bayan. Sa 10 bayan na yon, nakarating ang dakilang gawa ng Diyos sa taong yon. Ipinamalita niya sa 10 bayan na yon at namangha ang mga
lahat ng nakarinig doon. Kaya pwede nating i-presume na pagkatapos na ibahagi ng taong ito sa kanyang sampayan ang ginawa ng Diyos, lumabas siya para sabihin din sa iba at sa mga kaya pa niyang marating para ibahagi ang karanasan niya sa Diyos. Try to imagine that, mga kapatid. Kung sa bawat isa sa atin ay nagkaroon tayo ng totoong pagkaranas sa Diyos, pagpapalaya galing sa, nagawa ng Diyos, kung tayo nakaranas ng pagpapagaling-galing sa Diyos, at totoo nating naengkwentro ang Panginoon sa ating buhay, hindi ba dapat lumikha din yung sa atin ng pagnanasa na ibahagi din sa iba ang ganong karanasan para sila man ay maranasan din ang kagalingan at kalayaan na kailangan nila sa kanilang buhay. Gaano karaming tao ang kailangang makaranas ng kagalingan? Hindi lamang physically, kundi mas malalim na kagalingan ng kanilang kaluluwa. At kalayaan mula sa pagkaalipin ng kaaway. Pansinin niyo po ang galaw ng mundo at ang pamumuhay ng mga tao, napakadali lamang makita na ang mga tao ay nasa ilalim ng impluwensya at pagkaalipin ng dyablo. Hindi tayo mahihirapang makita yon. Kaninong galaw, kaninong pamumuhay, kaninong estilo ang makikita natin? Madali lamang makita yon. At kung gusto nating i-evaluate ang ating sarili, kung kaninong pamumuhay at impluwensya ang umiira sa ating buhay, ihambing natin ang ating sarili sa galaw ng mundo. May pagkakaiba ba ang pamumuhay at galaw mo sa galaw ng mundo? Kung wala ka nakikitang pagkakaiba, may malaki ka pang problema. Nasa marahil impluwensya ka pa at pagkaalipin ng kaaway at maaaring hanggang hindi ka lubos na nakakamalay. Ang isang taong grabe ang pagkaranas kay Jesus ay hindi mapipigilang ipahayag ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. At yan ay totoong-totoo sa karanasan ng taong ito. Maaaring hindi niya, walang mapaglagyan sa kanyang puso't isip yung karanasang iyon. Isipin mo kung gaano katindi ang kanyang pinagdaanan. Ikaw ba naman ang hindi papayag lamang na ikulong ang sarili mo sa bahay? Hindi siya makatiis na hindi niya ipagsisigawan yon. At sasabihin yun sa iba, hindi niya matiis na nakatikom lamang ang kanyang labi para hindi ikwento ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kung susuriin din natin ang Biblia, mga kapatid, hindi ganun karami ang mga taong ikinuwento sa Biblia na personal na pinuntahan at inengkwentro ng Panginoong Yesus. Pero makikita natin sa mga ikinuwento sa Biblia, kasama ang lalaking ito, na ang kanilang naging first at initial reaction sa mga personal na encounter nila sa Panginoon ay ipagsabi ang karanasang iyon. Ipagsabi ang karanasang iyon. At tulungan din ang mga tao, akay ng mga taong ito, na maranasan ang karanasang naranasan nila sa Diyos. Ikaw ba ay nasa kalagayan ngayon na nangangailangan ng paghipo ng Diyos? Ikaw ba ay nasa isang kalagayan ngayon na kailangan ng pagpapagaling ng Diyos? O pagpapalaya ng Panginoon? May mga bahagi ng ating buhay na maaaring hindi pa lubos na malaya. Maaaring hindi katulad ng nasa kwentong ito, ang kalagayan ng buhay ng bawat isa sa ating narito. Pero maaaring mayroong mga bahagi ng buhay natin na magpahanggang ngayon ay hindi tayo lubos na nakakalaya. O worse, baka magpahanggang ngayon hindi tayo lubos na nakakamalay na alipin tayo ng kaaway doon. Tulungan nawa tayo ng Diyos, mga kapatid, na mamalayan ng tunay at totoo. Kung anong tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Magtatapos ako sa dalawang mahalagang paanyaya ngayong umaga. Ang unang paanyaya ay magbalik loob kay Jesus, magsisi sa mga kasalanan, at lubos na paghariin si Jesus sa ating mga buhay. Sa pasimula o introduction ay sinabi ko, bago dumating si Jesus, ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu ay nasa isang desperadong kalagayan. Ngunit nang dumating si Jesus, nagbago ang lahat. Ang presensya ni Jesus sa buhay ng lalaking iyon
ay nagdulot sa kanya upang maisaayos ang kanyang buhay, magtamo ng pag-asa, kagalingan, at kalayaan. May mga bagay ba sa iyong buhay, kapatid, na magulo o sobrang magulo? Hindi mo na alam kung ano ang dapat gawin. Nalilito ka na, nahihirapan ka na, nauubusan ka na ba ng pag-asa? Ikaw ba'y nasa isang hopeless na sitwasyon? Nangangailangan ka ba ng kagalingan? O higit sa lahat, kagalingan ng iyong kaluluwa at kalayaan sa kaaway? Ikaw ba'y alipin ng kasalanan, ng kadiliman? Ginawa mo na ang lahat ng iyong sariling pagsisikap, ngunit bigo ka pa rin para baguhin ang iyong buhay. Bakit? Baka hindi mo inaanyayahan ang presensya ni Jesus sa iyong buhay. O maaaring minsan mo nang inanyayahan ang presensya ni Jesus, pero sa paglaan ng panahon, ika'y lumalayo, tumihiwalay. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon. At tiyakin mo muli, sino ang naghahari sa buhay at sino ang dapat maghari. Ito ang paalala ng Biblia sa atin sa John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Yon ang agenda, layunin ng kaaway. To steal, kill, and destroy. Pero sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full or to the fullest. Ano ang goal, agenda ng kaaway sa kanyang pagdating? Para magnakaw, pumatay, magdala ng kapahamakan. Pero ang dala ni Jesus at ang dulot ni Jesus ay buhay. Buhay na ganap, kaaya-aya. Kay Jesus lamang natin yung masusumpungan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon, ang tanong, kaninong presensya ang nais mong pumuno sa iyong buhay? Kaninong presensya ang gusto mong pumuno sa iyong buhay? Gusto kong maniwala na nais mo ding maranasan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lumapit ka kay Jesus at isuko mo sa Kanyang iyong buhay. Kilalanin mo ang iyong pagkakasala at talikuran ang mga kasalanan at pagsisihan. Ipahayag mo ang iyong pananalig kay Jesus sa pamagitan ng pagsisisi at panunumbalik loob sa Kanya. At titiyakin ko sa iyo na babaguhin ni Jesus ang iyong buhay at ang iyong kinabukasan. Tanging sa presensya lamang po ni Jesus, madadaig ang anumang presensya ng kadiliman sa ating buhay. Walang presensya ng kadiliman ang maaaring manatili sa isang buhay na lubos sa pinag-aarian ni Kristo. Pangalawang paanyaya ko, maging instrumento ka ng Diyos para ipahayag at ipaalam sa ibang mga tao kung anong kayang gawin ni Jesus sa buhay natin. Gaano ang kapangyarihan ng isang taong binago ni Jesus? O gaano ang kapangyarihan ng isang taong binago ang buhay? Hindi ba ginagamit ni Jesus ang mga patapon na buhay? Isang dating patapon na buhay, binigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa, ginagamit ngayon ng Panginoon para ipamalita ang dakilang magagawa ng Diyos sa buhay ng sino. Kung personal mong naranasan ang pagsasaayos ng Diyos sa iyong buhay, ang pinakamagandang magagawa natin mga kapatid para magbalik ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ay sabihin sa iba at tulungan ng iba na makilala at maranasan din nila si Jesus sa kanilang buhay. Dito sa Gloria, meron tayong 27 barangays. Hindi pa lubusang naabot marahil ng mabuting balita. Baka kailangan lang nating dagdagan ng ating pagsisikap o pananalangin at pagmamasid. O ang mga taong nasa paligid lang natin.
Baka kailangan lang nating dagdagan ang ating pagmamasid at narin ang mga taong nangangailangan ng ating tulong at presensya. At sa pagsama ng Diyos, gagamitin tayo para magbago din ang buhay nila. Sana'y naakay ko po kayo at nahamon ko kayo ngayong umaga na lumapit at dumulog sa Panginoon kung sa iyong mga personal na kalagayan, kung maaaring kahit sa kalagayan ng buhay ng ibang tao.